maaaring po ang pangunahan natin manalangin sa umaga ito. Regarded dear, who God's love who is here, ever this day at my side, guide and guard, rule and guide me. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga rin po! Bago kayo magsiupo, maaari bang pakialis ng biya ng inyong mga utusan at pakiulat ng mga basura sa inyong tapat. Maaari na kayo magsiupo. Mapipilipan ba sa araw na ito? Wala po. Wala po. O magaling mga bata. Noong nakaraang linggo ay nagbigay ako sa inyo ng takdang aralin. Maaari mo bang ipasa yung takdang aralin mga bata? Noong nakaraang linggo, ano ang ating kinalakay? Okay? Ito po ay tungkol sa pangalan. Then, ito po ay patungkol sa mga kakabagong industrialisasyon. Ano ang mga pagbabago sa revolusyong industrialisasyon? Then, Ayan, dati bukas sa sumagani tayo ng kakailan at nowadays, ngayon pag gumagamit na po tayo ng traktura, then, kahit ano na pa, maaaring mapadali yung ating gawa. magaling din. Bigyan ng limang palakpak si Beth. Bukod sa mga pagbabago na ganap noong panahon ng industrialisasyon, maaari mo bang ibigay si Kailan ng iyong mga natutunan noong nakaraang talakayan? Natutunan ko po sa revolution dito sa Papa ay mag-invento. Dahil po sa mag-invento, nagkakaroon ng pagbabago. Kasi parang tumataas ang atas ng ating komunidad at Magaling si Kailan. So, ngayon naman ay dadako tayo sa pagtatang gawain. Igugrupo ko kayo sa dalawang pangkat. Isa, dalawa, Dalawa. So, dito ang unang pangkat at dito ang pangalawang pangkat. Maaari na pumunta sa inyong mga kagrupo. Makinig mga bata, ang inyong gagawin ay bubukit kayo ng larawan ng isang babae at lalaki at ito ay bibigyan ninyo ng paglalarawan ayon sa kanilang physical na ito. Salamat sa bata.
Ang mga bata kung maaari na i-present ang inyong pangkarang gawain. Mga bata, bigyan natin ng limang bagsak ang pangkat isa at dalawa. Ngayon ay bigyan natin ng pagkakataon ang ikalawang pangkat upang ipresenta ang kanilang pangkarang gawain. Ito po ang ating gawa. Kung makikita niyo po, ang inulit na lalaki ay nagngangalang Erwin, ay may kulot na buhok, tuwid na hilay, may dugang mata, at siya po ay nakamamang. Sa wala naman po ay, ang tinanong namin ay isang babae na nagngangalang Ana. Siya po ay may tuwid na buhok, may bangs, malamtik na pilik mata, matawas na ilong, at magandang mga labi. Meron din po siyang Mga bata, bigyan ninyo ng limang palakpak ang pangkat isa. Base sa inyong pangkatang gawain, ano ang mapapansin ninyo sa inyong mga ginukit? Ben? Ano ba sa inyo po? Sa amin mga nilagay ang pagkakain tayo ba tayo? Ano pa? Jasmine? yan po yung mga pagkakang physical. Magaling Jasmine. Ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay tungkol sa katangiang musikal ng mga Pilipino. Mga bata, may ideya ba kayo kung ano ang katangiang musikal ng mga Pilipino? Ako! Jessica? Karamihan sa mga Pango. Ano pa? Jasmine? tayo mga Pilipino, ang kulay ng mga natin ay kalimanggi. Ano pa? Lara? Tayo mga Pilipino, tayo po ay mga sarap. Oo.
magbasahin ng sabay-sabay? So, ang katangiang pisikal ay maaari magkakaiba-iba dahil sa kultura, sa relihiyon, at iba pang na bumubuo sa ating bansa. Mga bata, maaari pa ba kayo magbigay ng mga pangkat etniko na mayroon sa Pilipinas? Sigay na. Igorot. Jasmine. Ita. Ita. Lara. Muslim. Smith. Sigay na. Tagalog. Tagalog. Cherry. Mangyan. So, nagdahil sa kanilang kultura ay maaari magbago ang kanilang katangiang pisikal. Tulad na lang sa mga negrito, ang mga negrito ay kilala bilang may itim, pulot ang buhok, maliit, at malantik ang kilay. At may bilog. So, nagdahil dun sa religion, ayun ay maaaring mayroong mga pagbabagong sa pisikal yung mga nanginirahan sa Pilipinas. Pero, gayon pa man, ang mga pangkat etniko ay nagbibilang sa langit Pilipino. Maaari ba makabasa? Ang mga Pilipino ay may mga kulot ang buhok, maputi ang kutis, at may kalimanggi ang balat. Mga bata, maaari pa ba kayo magbigay ng iba pang katangiang pisikal ng mga Pilipino? Maliban sa mga nakamuli. Dara. Matamas na ilong. Ano ba? Morena ang balat o kalimanggi. So may mga Pilipino rin na may itim ang balat, pangulang ilong, kulot ang buhok, at kanyang pabababa. Pero, kahit ganun pa man ang kanilang katangiang pisikal, lagi natin tatandaan mga bata na magkakaiba man ang ating mga katangiang pisikal ay Pilipino pa rin tayo lahat. Maliwanag ba mga bata? Mayroon na po ipapakita sa inyong larawan.
Kayla. Mga bata, tignan nyo, hindi mapalakpak si Kayla. Ngayon ay kumako naman tayo sa ikatlo at ika-apat na larawan. Ano ang mapapansin ninyo sa ikatlong larawan? Pangalawang larawan. Cherry. Yung sa pagkata ay malakpan, tapos yung po ay mas maliit ang konti. Tapos yung pangalawa po ay babae na maganda, mahaba ang buhok, design at kaunti. Ang mga bawat larawan ito ay sumisimbolo sa katangiang pisikal ng mga Pilipino. Ito yung mga tinatagday na katangiang pisikal ng mga Pilipino. Sa unang larawan, ang mapapansin ninyo, ang lalaki ay ang matangkad, kaya ang iyong balat, mababa. At sa ikatlong larawan naman ay matangkad at may katangkad at kung mapapansin ninyo sa huling larawan ay ang babae ay maputi at may mahabang buhok. Naintindihan niyo ba mga bata? Ngayon ay umapa naman tayo sa individual na gawain. Mga bata, kumuha kayo ng isang buong papel at sagutin ang mga bata nila. Pakibasa mga bata ng panunod. Ngunit ang masayang mukha kung tama ang ipinapahayag at malungkot kung mali. Gawin mo ang iyong sarili at ilarawan ang iyong mga katangiang pisikal. Maliwanag ba mga bata? Oo. Maaari na simulan ang inyong gawain. Mayroon lamang kayo 5 minuto para tapusin. Tapos na ba mga bata? Hindi pa po! Di ba po? Ay, siya.
Tapos na lang mga bata. Hindi pa po. Meron na lang kayo 5 minuto para tapusin na inyong gawain. 1 minuto. Okay lang po. Kung tapos na, ay maaari na kayo magbalikan sa inyong mga kasabihan at na itong ibawas to. Number 1. Lahat ng mga Pilipino ay matatangkad. Saan? Jenalyn. Saan? Malungkot. Malungkot. Tama. Ikalawa. Ben. May naman Pilipinong kulot ang buhok. Masaya. Kanina. Pangatlo. Karaniwang itim at tubig ang buhok ng mga Pilipino malungkot. Tama. Pang-apat. Joylin. Matapos kami daw ng mga Pilipino. Tama. Ay, di ko ginagawa pa. Malungkot. Sa ikalima ay kulay na lumanggi ang balat ng mga Pilipino. Masaya! Para sa inyong iginuhit na larawan na may iginuhit na larawan at ginawa ng paglalarawan ng karaniwang pisikal, Ben, maaaring bang ibahagi ang inyong ginawa? Ito yung drawing ko. Ito po yung aking drawing ko. Meron pa ako kayo mga balat, mahawak pilikota, and also, sakto ng Sino pa? Jenny. Ito po ang aming physical na kulot. Ganda daw. Okay, tama. Sino pa maaaring magbahagi? Jenny. Ito, bait, puno. Bago morena, mahabang buhok, pasihan, parang sexy. Mahabang piling, mga kalakilay. Maraming salamat. Kung mayroong maglalarawan at iginuhit ng maayos ang inyong sarili, ay bigyan ito, lagyan nyo ito ng, may katumbas ito na 5 puntos. Sino ang nakakuha ng 10 puntos? Siya. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Maaari nyo nang ipasa ang inyong ginawang activity. Ngayon naman ay kumuha kayo ng one more sheet of paper para sagutan ang pagkakaya. Mga bata, maaari nyo bang basahin ang ganito? Isulat sa butang papel ang salitang tama kung gusto ang Sinasahal sa pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang salitang mali kung ito ay hindi wasto. Meron lang kayong 5 minuto para sagutin ang mga katanungan. Isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad at kung mali naman kung hindi.
Tapos na po! Tapos na ba mga bata? Opo! Ina mo! Tapos na po. Kung tapos na ang lahat, ay magpagalitan na kayo sa inyong mga katabihan at ginamit iwawasto. Ngayon ay ating ang sagutan. Magkakasulat na ang anyo ng lahat ng mga Pilipino. Maui. Mali! Tama. Pangalawa, karaniwang kulay na lumangki ang balat ng mga Pilipino. Lara. Tama! Tama. Ikatlo, lahat ng mga Pilipino ay matangkad. Mali! Mali. May mga Pilipino matututi. Tama! Tama! Tama. May mga Pilipinong singkit ang mata. Tama! Lahat ng mga Pilipino ay matapos ang ilong. Mali! Karaniwang itim at tuwid ang buhok ng mga Pilipino. Tama! Tama! Tama. Karaniwan siya. Tama! Karaniwan. Mali. Kasi pagkaraniwan kasi parang ang inborn, parang natural. Hindi mali ang sagot dito. Number 7. Number 8, karamihan sa